gabay at papnubay. Palatuntunan ng bibigay inspirasyon, tatalakay sa iba-ibang pangyayari sa loob at labas ng ating bansa. Gagabay sa mga taong nangailangan ng patnubay sa kanilang mga suliranin sa buhay. At ngayon, narito ang inyong program host, ang Mindoriyong Midnight Boy, Kuyang Arnold Aceveda Namuko. Ang oras, 7 minuto bago mag-ikawalo ng umaga. Ito ay hatid ng KBS RMM News. Radyo na dyaryo pa. Ang oras, 7 minuto bago mag-ikawalo ng umaga. Ito ay hatid ng KBS.
Alright mga kababayan, magpagpalang umaga po sa inyong lahat. Good morning everyone. Luzon, Visayas at Mindanao. Kayo po ay nakikinig at nanonood dito sa KBS RMM News. Radyo na dyaryo pa. Sa ating palatuntunan ng gabay at patnubay. At sa pangalan po ng ating station manager, Kuyang Alan Valenzuela Bordeos. At syempre naman mga kababayan, ako naman po ang inyong abang lingkod, ang kuya ng lahat, ang Mindorinyong Midnight Boy, bagamat hindi naman gaanong kagwapuhan. Sigurado namang ito'y inyong maasahan ang inyong Kuyang Arnold at Sebedan Namuko. Nagpupugay ngayong araw ng Lunes, July 7, 2025 ng taong kasulukuyan. Mapagpalang umaga po sa lahat ng ating mga taga-subaybay sa ating malaganap na palatuntunan ng gabay at patnubay. At syempre mga kababayan, samahan po ninyo ako sa loob ng 2 oras ng ating pagtatanghal dito sa Kasado Broadcasting Service, RMM News, Radyo na dyaryo pa. At syempre, magandang umaga po sa ating nasa Studio 2 Bulwagan ng Balitaan mula sa kinaroroonan ni Ate Cora Biernes, ni Ate Joy Pasco at ng ating tagapagtaguyod, si Attorney Mike Bordeos. Hello Kuyang Mike, magandang umaga sa iyo dyan. At syempre, ganun din po sa ating Bulwagan ng Balitaan ni Studio 3 mula sa kinaroroonan ni Bisayang Tisoy, ni Kuyang John Wayne Espenol Lawson. Good morning everyone! Mapagpalang araw sa lahat ng ating mga manggagawa, sa lahat ng ating mga mag-aaral, at ganoon din sa lahat ng ating mga empleyado ng gobyerno. Mapagpalang umaga po sa inyong lahat at sumainyo ang kaigandang kondisyon ng inyong kalusugan, ng inyong damdamin, ng inyong kaisipan. Naway ang pagpapala ng ating dakilang lumikha ay laging sumabawat isa ng ating mga minamahal na mga kababayan. At syempre, binabati po natin na mapagpalang umaga yung pong bagong Regional Director po ng ating lalawigan ng Rizal, dyan sa area po rin ng Calabarzon area. Syempre, magandang morning po sa ating bagong Provincial Director ng lalawigan ng Rizal, si Police Colonel Pilucio Gonsalgo. Mapagpalang umaga sir sa iyong butihing tanggapan. Welcome po kayo sa ating palatuntunan ng gabay at patnubay dito sa KBS RMM News, Radyo na dyaryo pa. At syempre sa ating pong butihing Regional Director ng Region 4A Calabarzon, yan, Brigadier General Jack Wangki. Magandang umaga po sa inyong butihing tanggapan. Likewise sa ating Public Information Office, Region 4A, Calabarzon, Lieutenant Colonel Citadel Gawiran. Magandang morning po sa inyong lahat at syempre sa ating pong PNP Chief, General Nicolas Torre III. At lahat ng kapulisan po dito sa buong Metro Manila, mapagpalang umaga po. Good morning everyone. At syempre sa ating pong mga kasundaluhan ng Republika ng Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Syempre sa pangunguna po ni General Romeo Browner Jr., ang Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines. Magandang umaga po kay Major General Cirilo C. Balaori Jr., ang Commander ng 2nd Infantry Division Jungle Fighter ng Philippine Army, dyan sa Camp Kapinpin, Tanay Rizal. Magandang umaga po sa inyo lahat ng ating mga kasundaluhan. Likewise sa ating pong Pangulo ng ating 2ID Press Corps, siyempre kay Ate Pau de la Cruz Muhar. Good morning Ate Pau! At sa lahat ng kasapi ng 2ID Press Corps. At syempre, binabati rin po natin, mga kaibigan, ang ating mga kasamahan ng Rizal Provincial Police Press Corps. At ngayon nga pong araw na ito ay magtitipon-tipon ang buong person ng Rizal Police Press Corps dyan po sa atin pong, dyan po sa area po at lugar ng PPO. Kaya dyan po sa lalawigan po ng Rizal. Syempre, sa panguna po ni
ni Pres Donato Bellones. Yan. At ang lahat po ng mga opisyales, Kuyang Win Lauson, Ate Roderica Rivera, at Jerry Acuno, Kuyang Alan Bordeos, Kuyang Arnold Paharon Jr. At syempre lahat po ng mga Board of Directors, syempre po muna po ng inyong abang lingkod, ang inyong Kuyang Arnold Namuko bilang Chairman of the Board ng Rizal Provincial Police Press Corps, kinabibilangan ng mga Board of Directors na sina Ate Aida Tagicana, Kuyang Dan Torbeles, Kuyang Ricardo Loloy Eslita, Ate Cora Biernes, Kuyang Erman Patulot, Ate Vicky Custudio, Ate Pau de la Cruz, Kuyang Bernie Gamba, Kuyang Mike Francisco, at marami pa pong iba. Magandang morning po sa inyong lahat. Ang pagpapala ng ating dakilang lumika ay sumaating lahat. Gabay at pagpapala ng kataas-taasan. Anyways, ang oras ay ganap na 8:08 ng umaga. Ito ay atid ng KBS RMM News, Radyo na Dyaryo pa. Ito ay kasapi ng The United Multimedia International Press Corps. At syempre sa lahat po ng ating mga kasado patroller na nakantabay, standby report. At syempre good morning Kuyang Arnold Namuko, Kuyang Alan Bordeos, kasado 60 Gingog City, Misamis, Oriental Mindanao. Thank you Kuya from Kuyang Francimar Butlay. Ang ating kasado patroller, Patrol 60 dyan sa area po ng Gingog City, dyan sa Misamis, Oriental Mindanao. Mapagpalang umaga. Magandang araw po sa inyong lahat dyan sa mga taga Mindanao, particular po dyan sa Gingog City. Congratulations Janine Marie Ramero, magna cum laude graduate ng University of the Philippines sa kursong Bachelor of Science of Business and Administration. Ang pagbati po ay mula kay Kuyang Don Robert Ramero. Congratulations Janine Marie Ramero, maaaring anak ito ni Kasado Patrol 20. Kaya maganda at talagang siya po ay magna cum laude, graduate ng University of the Philippines sa kursong Bachelor of Science of Business and Administration. Yan, congratulations! Tuloy-tuloy lamang mga kababayan ang pagtatanghal ng ating palatuntunan. Launching na po! Samahan po ninyo ako sa ating balitaan at mga informasyon. At syempre sa lahat po ng ating mga kasado patroller, standby report! Makaraan ng ilan nating pagbabalita. Round 1. Ready, go! Dalawang minuto makalipas ang 8:08 ng umaga. Ito ay atid ng KBS RMM News, Radyo na Dyaryo pa. Dalawang minor de edad na nasa kustodiya dahil sa viral school bullying sa Basilan. Round 1. Turn on voice priority. Samantala, inilagay ng mga otoridad ang dalawang minor de edad sa kustodiya ng isang children in conflict with the law. Sentral kasunod ng insidente ng bullying sa Basilan National High School na nag-iwan ng malubang sugat sa isang 15 anyos na estudyante. Sa isang press release, kinumpirma ng Philippine National Police nitong linggo na ang dalawang suspect, mga estudyante din, ay kinilala bilang mga suspect sa napang-aapi noong Hunyo 25 na nagbunsod ng galit kasunod ng video ng pag-atake na nag-viral. Batay na rin sa ulat ng Police Regional Office sa Zamboanga Peninsula, tinangka umano ng mga suspek na pilitin ang biktima na manigarilyo ng tumanggi. Silang binugbog nila ang suspek, sinuntok, sinipa at binagsak
ang ulo ito sa pader. Ang isa sa kanila ay iniulat na bumunot ng kutsilyo at nagbanta na sasaksakin ang bata. Ang biktima ay unang dinala sa isang ospital sa Isabela City at kalaunan ay inilipat sa Zamboanga City para sa karagdagang paggamot. Nagsampa ng formal na reklamo ang ama ng biktima noong Hulyo 4. Nagsagawa ng initial na investigasyon ang mga otoridad at hinanap ang mga suspek na umalis ng bahay. Matapos ang pag-atake na kalaunan ay natagpuan ang dalawa at dinala sa kustodiya alinsunod sa Juvenile Justice and Welfare Act ayon sa pahayag ng PNP. Sa karagdagang investigasyon, nagpag-alaman na ang mga suspek ay may kasaysayan ng mga isyo sa pag-uugali. Sinabi ng pulisya na ang dalawa ay sumailalim ngayon sa mga programa ng intervention at social support na pag-ugnayan sa Department of Social Welfare and Development. At ang mga otoridad ng paaralan pinadali rin ng Isabela City Police Station ang pag-ugnayan sa guidance office ng mga biktima at suspek at mga opisyal ng barangay upang matiyak na ang nararapat na legal na aksyon at rehabilitasyon ay isinasagawa. 5 minuto makalipas ang 8 ng umaga. Samantala, suspek sa pagnanakaw ay nahuli sa Nueva Ecija, ninakaw na pera, na-recover ang mga mahalagang bagay. Round 1. Ready, go! Mula naman sa Camp Olivas, Pampanga, inaresto ng pulisya ang isang suspek na robbery at na-recover ang isang ninakaw na gamit sa isinagawang hot pursuit operation sa Nueva Ecija nitong linggo. Ang suspek na kinilalang si Lex, 42 taon ng barangay Mambagnan, bayan ng San Leonardo, ay nahuli dakong alas 7:30 ng umaga sa barangay Singalat, Palayan City. Ayon sa mga ulat, ninakawan niya ang isang 67 taong gulang na biktima na kinilalang si Pen na nakatira rin sa San Leonardo noong Hulyo 3. Nagsagawa ng operasyon ang pinagsanib na elemento ng San Leonardo at Palayan City Police Station Nueva Ecija, Provincial Intelligence Unit at Regional Special Operations Group, Central Luzon. Nakumpiska sa suspek ang halagang $1,900 at US dollar at 86,073.75 pesos, 2 singsing sa kasal na nagkakahalaga naman ng 40,000 pesos bawat isa, isang relo na nagkakahalaga ng 400,000 pesos at isang belt bag. Pitong minuto makalipas ang 8 ng umaga. Ito ay hatid ng KBS RMM News, Radyo na Dyaryo pa. Tuloy-tuloy lamang mga kababayan ang ating balitaan. Round 1. Ready, go! Tiniyak ng gobyerno ang pagpapauwi ng mga OFW mula sa Israel sa kabila ng pagpapagaan ng tensyon. Samantala, patuloy pa rin ang pagpapauwi ng gobyerno ng Pilipinas sa mga overseas Filipino workers mula sa Israel kahit na bumababa ang alert level dahil sa pagpapagaan ng tensyon sa gitnang silangan. Ayon sa Department of Migrant Workers, 8 Filipino caregiver ang ligtas na nakarating sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 1 noong Huwebes ng gabi. Sakay ng Philippine Airlines Flight PR0737, sila ang pinakauling grupo na umuwi sa ilalim ng repatriation program ng gobyerno na nagsimula noong Oktubre 2023. Ang batch na ito ay minarkahan ng ika-38 mula sa Israel at ang pangalawa mula sa noong kamakailan labanan sa Israel at Iran. Malugod na tinanggap ang grupo ng DMW Office in Charge at Undersecretary Dominic Rubia Tutay kasama ang iba pang opisyal ng DMW at mga tauhan mula sa Department of Social Welfare and Development, Overseas Worker Welfare and Administration at Manila International Airport Authority. Medical team, nagpasalamat kami sa kayo po ay ligtas na nakarating, sabi ni Tutay. Nagbilin po ang ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at ang aming mahal na kalihim Hans Leo
J. Kagdak na tiyakin ligtas at maayos ang kalagayan ninyo, idinagdag niya. Ang mga repatriates ay nakatanggap ng mainit na pagkain, medical check-up at agarang tulong pinansyal sa paliparan habang ang Repatriation Assistance Division ng UWA sa pangunguna ni Noemi Tanyag ay tiniyak na kanila ang tirahan ay tulong sa transportation sa pag-uwi sa kanilang mga pamilya. Isa sa mga repatriates si Shirley Pita na nagtatrabaho sa ibang bansa sa loob ng 20 taon at hindi nakauwi sa nakalipas na 15 taon at emosyonal sa kanyang pagdating. Maraming salamat unang-una sa Diyos, sa ating pamahalaan at sa embassy at MWO at staff na talagang nag-alaga sa amin. Hindi kami pinabayaan o pinabayaan sa mga kasama namin sa Israel. Totoo po, umuulan ng blessing pagdating dito sa ating bansa, sabi niya. Alinsunod sa aktibidad ng Pangulo na ang mga repatriate workers ay nakatanggap naman ng komprehensibong suporta sa reintegration mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno upang matiyak ang maayos na pagbabalik sa buhay sa Pilipinas. Kabilang na dito ang patuloy na tulong at pag-akses sa mga programang pangkabuhayan na kalusugan at kapakanan. Binigyan din ng DMW na bagamat humupa na ang tensyon sa gitnang silangan, nakahanda pa rin ang gobyerno na iuwi ang mga OFW na nais umuwi. Sampung minuto, makaraan ang 8:08 ng umaga. Ito ay hatid ng Balitang Kasado, ang pahayagang balansi at totoo. National Newspaper. At syempre sa lahat po ng ating mga kababayan na nakaantabay at nakikinig, nanonood dito sa ating palatuntunan, mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ang pagpapala ng ating dakilang lumikha ay sumabawat isa sa ating lahat. Naway laging malakas at malusog ang pangatawan, malayo sa anumang uri ng mga karamdaman o sakit. Naway lagi po ninyong pangalagaan ang inyong mga kalusugan at laging magkaroon ng ikangay pag-iingat sa anumang oras o mga anumang sandali. Sapagkat ika nga po ang tanging nakapagbibigay ng kaayusan at kaligtasan sa kalusugan ay ang sarili po ninyong pag-iingat. Pangangalaga ng naaayon sa inyong iba yung pag-iingat. Siyempre, mahirap po talaga, magastos po talaga mga kababayan ang magkasakit. Yan. At yan po talaga ay sabi nga'y pinanggagalingan ng pagkagipit ng buong pamilya, lalo na kung ikaw ay magkakasakit. Kaya ang tangi lamang po nating paalaala, lagi pong maglimonada de purgante ho, laging mag-inom ng mga juice na sabi nga'y galing sa kalamansi, at yan po ay talagang napakabisang kontra sa anumang uri ng sipon at ubo na makapagdudulot ng panghihina ng inyong katawan. Kaya sabi nga po yung vitamin na yan o vitamin C, basta ikangay maasim at natural po yung ikangay gagawin po ninyong juice. Yan po ay makagagaan at makabubuti sa inyong kalusugan. At yan din po ang ginagawa ng inyong abang lingkod bilang sekreto po ng ating kalusugan. Kaya lagi po tayong magkalamansi. Sapagkat ang butuman po ng kalamansi ay talagang napakabisang gamot. Sabi nga po sa panghihina ng katawan, lalong-lalo na po yung madalas kang mapagod. Napakabisa po niyan para sabi nga po ay lulunin na lamang kung kinakailangan at kung hindi naman ay di nguyain para sabi nga'y malugas siya. Anyway, may pagulat ang ating Kasado Patrol 20 mula po dito sa National Capital Region. Naririyan po si Kuyang Don Robert Ramero upang magatid ng mahalagang balita. Yan. Kuyang Don, standby report. Yan, ito po mga kababayan ay may kinalaman po hinggil po dito sa
mga benepisyaryo ng tupad gagamitin sa paglilinis ng mga estero sa National Capital Region. Ang detalye po ay magmumula sa ating Kasado Patrol 20. Mula po dito sa National Capital Region, si Kuyang Don Robert Ramero. Kasado Patrol Report. Nasa linya ang ating Kasado Patrol 20 upang ihatid ang mahalagang balita, mga kababayan. Ito po ay may kinalaman sa mga benepisyaryo ng tupad na gagamitin sa paglilinis ng mga estero sa National Capital Region. Alright, Kuyang Don, good morning! Yes, good morning Kuya Arnold, mga kaibigan, maging sa ating mga taga-subaybay, ang mga benepisyaryo ng tupad o tulong panghanap buhay sa ating displaced workers sa ilalim ng Department of Labor ay gagamitin na kasama ang mga tauhan ng Metro Manila Development Authority at Department of Public Works and Highways para linisin ang mga estero ngayong panahon ng tag-ulan. Ito ay mensahe mula sa Presidential Communication Office. 23 mga priority na mga estero sa National Capital Region ang lilinisin, lalo na ang mga mabababaw na river basin. Ngayong Lunes lamang, July 7 ng taong kasalukuyan, ay halos gutter deep o halos lubog na sa tubig ang gutter sa Quezon Avenue patungo sa lungsod ng Maynila sa loob lamang ng 2 oras na tuloy-tuloy ang buhos ng ulan, hatid ng habagat kaninang alas 4 ng umaga. Dahil dito ay muling nauungkat ang 255 billion budget para sa flood control project. Inamin ng Department of Public Works and Highways na tingi-tingi lang ang ginagawang cleanup drive dahil walang konkretong plano ang kasalukuyang administrasyon. Bukod pa dito ay walang pondo. Ang tanong ni Juan de la Cruz, nasaan ang flood control budget na 255 billion pesos? Mula sa National Capital Region, Patrol 20 nagulat para sa KBS RMM News. Diaryo na, TV pa. Alright, maraming salamat sa pagulat ng ating Kasado Patrol 20. Mula pa rin dito sa National Capital Region, Kuyang Don Robert Ramero. Thank you, Kuyang Don. Samantala, 17 minuto makalipas ang 8 ng umaga. Ito ay atid ng KBS RMM News, radyo na dyaryo pa. Tuloy-tuloy lamang, mga kababayan, ng ating balitaan. Round 1. Lady Teodoro go! hindi nagbabahala sa posibleng pagbabawal sa pagpasok sa China. Sinabi ng Department of National Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. nitong Biyernes na wala siyang pakialam kung hindi siya papayagan na makapasok sa China at mga teritoryo nito. Katulad na nangyari kay dating Senador Francis Tolentino, wala naman akong pakialam kung gawin nila, sa akin yon. Sinabi pa rin ni Teodoro sa mga reporter sa Camp Aguinaldo sa Quezon City. Sinabi pa rin ni Teodoro na prerogative ng anumang bansa nang walang paliwanag na payagan o tanggihan ang sino man na pumasok sa teritoryo nito. Nasa kanila naman yon, di ba, sabi niya. Pinagbawalan ng China si Tolentino na pumasok sa mga teritoryo nito dahil sa kanyang matinding pag-uugali sa mga isyo may kaugnayan sa China. Si Tolentino na nagsilbi bilang tagapangulo ng isang special na committee sa Maritime at Administrations ay may akda ng 2 panukalang batas na lalong magbibigay diin sa karapatan ng Pilipinas sa mga maritime zone nito. Nilagdaan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Philippine Maritime Zone Act
at ang Philippine Archipelagic Sea Lanes at noong Nobyembre 8, 2024 na nagmamarka ng isang mahalagang sandali sa pagpapatibay ng soberanya sa dagat at pagtiyak ng pambansang interes lalo na sa West Philippine Sea. Ang Maritime Zone Act ay tumutukoy sa panloob na karagatan ng Pilipinas at tumutukoy sa mga karagatang kapuluan ganap na karapatan ng 12 nautical miles, Territorial Sea Declaration ng 24 na nautical miles, continuous zone mula sa baselines at sa 200 nautical miles exclusive, economic zone at continental shelf kung saan maaaring gamitin ng Pilipinas ang mga karapatan at jurisdiction ng soberanya. Sa kabilang banda, ang Archipelagic Sea Lanes ay nagtataka o nagtakda ng 2 rota sa Silangan Kanluran at 1 rota sa Hilagang Timog at Sea Lanes 1, Sea Lane 2 at Sea Lane 3. Dalawampung minuto makalipas ang 8 ng umaga. Alright, good morning po kasado team sa pangunan ni Attorney Alan Bordeos at Press Newscaster Sir Kuya Arnold Namuco and Company, Sir Erman Hagupit Atulot at Director Sir Wayne A. Lauson na mabuhay po kayo sa serbisyong tutuon at ng buong bansa. Yan, maraming salamat po Ate Carolina Antenero ng Binangunan Rizal. Magandang umaga po sa mga Sikenya family and Antenero family. Mapagpalang umaga po sa inyong butihing tanggapan, Ate Carolina Antenero. Tuloy-tuloy lamang mga kababayan ng ating mahalagang balitaan. Ito po'y patuloy po ninyong mapapanood at maririnig dito sa ating himpilan ng responsabling mga mamamaya. Tuloy-tuloy lamang mga kababayan ng ating balita ng MTRCB ay nag-rate ng higit sa 100,000 mga pelikula. Nilalaman ng TV sa H1 2025. Round 1. Ready, go! Ang Movie and Television Review and Classification Board ay nag-rate ng nag-uri ng kabuang 103,652 na materyales mula Enero hanggang Hunyo 2025 na sumasalamin sa pinaigting na pagsisikap ng ahensya nang matiyak ang nilalaman ng naangkop sa edad sa iba't ibang platform. Sa isang press release noong Sabado, binigyan diin ni MTRCB Chairperson at Chief Executive Officer Lala Soto Antonio ang pangako ng ahensya na protektahan ang mga manonood, lalo na ang mga minor de edad sa pamagitan ng pagtataguyod ng kaalaman at responsabling panunood. Sinuri ng ahensya ang 65,769 na mga programa sa telebisyon, 36,363 TV plugs, 834 mga materyales sa publisidad, 490 trailers ng pelikula at 287 lokal at dayuhang pelikula. 9 na karagdagang material sa pasilidad ang narate din. Nananatili kaming ganap na nakatuon sa aming misyon na protektahan ang mga manonood sa pamagitan ng paggamit ng rating pag-uuri na nangangako o naangkop sa edad, sabi ni Antonio. Sa pamagitan nito, matutulungan namin ang mga magulang at mga nangangasiwa na mga matatanda sa paggawa ng mga pagpipilian sa panonood ng matalino, lalo na para sa mga bata. Pinuri din niya ang dedikasyon at kasipagan ng mga miyembro ng Board of Kawani na patuloy na ginagampanan ang kanilang mga tungkulin ng may integridad.
23 minuto makalipas ang 8 ng umaga. Ito ay atid ng Balitang Kasado, ang pahayagang balansi at totoo, National Newspaper. At syempre, binabati po natin ang butihing tanggapan ng ating Penro ng lalawigan ng Rizal. Syempre, sa punguna po ni Penro. Syempre, ang head po ng Penro, si Penro Ramil Limpiada. Alright, good morning Kuyang Romel at sa kay Engineer Alvin Almanon ng Taytay Rizal. Mapagpalang umaga po sa inyong lahat at syempre sa lahat po ng bumubuo at mga empleyado ng Penro Provincial ng Rizal. Tuloy-tuloy lamang po mga kababayan ng ating balitaan. Round 1. Ready, go! Gicam grade sa Sambo Sibugay, 87.9% kompleto na. Round 1. Ready, go! Sinabi ng Department of Public Works and Highways nitong Sabado na pinabilis nila ang construction ng Quicam Bridge Project sa lalawigan ng Zamboanga, Sibugay. Sinabi ni Senior Undersecretary Emil sa dain sa isang news release ng DPWH na kompleto na ang lahat ng pangunahing foundation works, kabilang ng pag-install ng 115 bird piles, 99 offshore piles, at 16 lang 16 base piles. Umabot na sa 87.9% pangkumpleto ang 1.155 bilyong pisong proyekto sa Quicam Bridge sa ilalim ng Belvedere More ng Administrasyong Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Iniugnay nito ang pulo ng Olotanga sa mainland sa pamagitan ng munisipalidad ng Alicia. Si Sadain na nangangasiwa sa mga flagship infrastructure project ng DPWH ay bumisita sa site noong Biyernes. Inutusan niya na ang mga konstratista ng paigtingin ang pag-install ng girder ay konkretong gawain sa ngayon. 4 na girders ang matagumpay na inilunsad sa Ispanuan na may kakulangang deck slab na nakumpleto na. Ang paggawa ng girder ay umuunlad din ng maayos na may 4 na po sa 48 girders na kompleto at 36 na unit na nasa stress at grounded. Sa Approach B na nagpapatuloy ang construction ng retaining wall at embankment. Kasabay nito ang mga gawain sa Portland Cement Concrete, Pavement at Lane Canal ay umuusad sa Approach A. Sinabi niya sa dain na ang proyekto ay isang mahalagang bahagi ng Improving Growth Corridors and Mindanao Road sector project na pinunduhan ng Asian Development Bank. Ang tulay na sumasaklaw sa Canalizo Street ay umaabot ng 540.80 metro at may kasamang navigational clearance na 14.80 metro. Ang taas sa 40 metro ng lapad. Kapag nakumpleto ang tulay ay inaasahang makabuluhang mabawasan ang oras ng paglalakbay. Napahusay ang regional logistic at palakasin ang inter-island connectivity at access ng mga mahalagang serbisyo sa buong Timog Kanlurang Mindanao na nag-aambag sa isang pinabuting kalidad ng buhay at nagtutulak ng exclusive growth, sabi ni Saduin. 28 minuto makalipas ang 8 ng umaga. Ito ay hatid ng Kasado Broadcasting Service RMM News. Radyo na dyaryo pa. Samantala mga kababayan, tuloy-tuloy lamang ang ating balitaan PH Ripat para sa mga Pilipino. Sa Israel, nagpatuloy sa 13 iba pang umuwi. Round 1. Ready, go! Nagpatuloy ang repatriation program ng gobyerno para sa mga Pilipinong nais umuwi mula sa Israel. Na pinakahuling batch
13 hotel workers at caregiver na umuwi noong Biyernes. Isang pang batch ng 13 overseas Filipino workers mula naman sa Israel ang ligtas na nakauwi noong Hulyo 4 ngayong taong 2025 sa NAIA International Airport Terminal 1 na sumasalamin sa patuloy na pagsisikap ng buong koponan ng gobyerno na sa pagtulong sa mga distressed workers sa gitnang silangan. Sinabi ng Department of Migrant Workers nitong Sabado sa kanilang pagdating, sumasailalim sa health check ang mga OFW sa agad na tumanggap ng tulong pinansyal bilang safety net, kabilang sa mga DMW Emergency Repatriation Fund ng Overseas Workers Welfare Administration, Social and Welfare, Development Assistance and Training Vouchers. Sinabi pa rin ng DMW na ang malawak na suporta ay alinsunod na rin sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na nagbigay ng komprehensibong tulong sa reintegration na sa mga umuwi na OFW mula sa Israel. Si Josephine Sanglitan Sandui, isa sa mga repatriate caregiver, ay umalis sa Israel pagkatapos ng halos 2 dekada. Bahagi siya ng isang grupo ng mga manggagawa na nagtatago sa loob ng isang kanlungan. Nang tumama ang isang missile sa malapit, ang bagong batch ay tinanggap ni na DMW Undersecretary Dominic Robia Tutay at Assistant Secretary Maria Angela Galias. OWA Deputy Administrator Ryan Oy, mga kinatawan ng Department of Social Welfare and Development at ng Airport Medical Team. Sinabi, hindi madali ang inyong pinagdaanan sa ibang bansa, lalo na sa gitna ng kaguluhan, kaya naman isisiguraduhin namin na mabigyan kayo ng sapat na tulong at suporta sa inyong reintegration, sabi ni Tutay. Wala na pong iniisip ang ating mahal na Pangulo kundi ang inyong kaligtasan. Batay sa pinakahuling datos mula sa Embahada ng Pilipinas sa Israel, may kabuang 47 OFWs ang nakapag-abil ng voluntary repatriation flight ng gobyerno kasunod ng pagsalakay ng Israel sa Iran noong nakaraang buwan. 31 minuto makaraan ang 8 ng umaga. Ito'y atid ng balitang kasado ang pahayagang balanse at totoo. National Newspaper. Good morning sa mga taga-Biba, Kipipi, Divine Healing dyan sa Oriental Mindoro. Siyempre kay ganun din po kay Mariel Bugas ng Mindanao. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ganun din po sa kay Asya Namuko at sa lahat po ng ating mga taga-subaybay po dyan sa lalawigan ng Rizal, sa Oriental Mindoro, yan sa buong Calabarzon area. Mapagpalang umaga po para sa lahat. 32 minuto makaraan ang 8 ng umaga. At syempre po, sa lahat po ng ating mga kapatid at kasamahan sa hanap buhay, sa lahat ng mga Kasado Patroller ng Kasado Media Group, magandang morning po sa inyong lahat. At syempre ganoon din po sa ating mga masisipag na mga kolumnista at writer. Dito po sa area po ng Luzon, Visayas at Mindanao, partikular na po sa iba't ibang dako ng mundo. Syempre sa lahat po ng ating mga minamahal na mga kababayan po, na mga manggagawa po sa iba't ibang area ng ating kapuluan. Yan. Sabi nga'y trabaho lamang at makatatagan ng inyong mga katawan upang maging kaya-aya at maging ariglado sa bawat pagkakataon. At syempre, meron pong interview si Kuyang Ala ng ating Kasado Patrol 1, ang ating station manager. Interview with Kuya Rene Silva, isang lupundin sa Barangay San Roque. Alright, ang ating pong Kasado Patrol 1 ay nasa lugar po ng Barangay San Roque at meron pong interview doon ng ating Kuyang Alan para malaman po natin kung ano po ang talagang status doon sa lugar po ng Barangay San Roque.
Kaya ang alam po natin talaga, good standing po talaga ang mga lupon ng katarungan o kapayapaan dyan po sa atin sa Barangay San Roque. At yan nga po ay kinabibilangan po ng ating butihing kapitan na si Barangay Captain Anding Kabasbas. Yan. Magandang morning, Kap Anding Kabasbas ng Barangay San Roque. At syempre sa lahat po ng ating mga kababayan po diyan sa lungsod ng Antipolo. Magandang morning po sa inyong lahat. Naway ang pagpapala po ng ating dakilang may kapal ay laging sumabawat isa nating mga kababayan. Alright. Atin pong tunguhin ang pag-uulat ng ating Kalsado Patrol 1. Diyan po sa area ng lungsod ng Antipolo. Naririyan po si Kuyang Alan Bordeo. So ang ating Kalsado Patrol 1 upang maghatid ng mahalagang interview po. At yan po ay kasama niya po dyan si, sino ito? Si Kuyang Rene. Yan. Isa po sa miyembro ng Lupong Kapayapaan po dyan sa lungsod ng Antipolo. Alright, Kuyang Alan, standby report. Alas 8:35 ng umaga. Ito ay hatid ng balitang Kalsado ang payagang balansiya totoo. National News Paper. Ganap na 37 minuto makalipas ang ika-8 ng umaga. Ito ay hatid ng balitang Kalsado ang pahayagang balansi at totoo. National Newspaper. May pagulat at may live interview po ang ating Kalsado Patrol 1 mula po dyan sa kinaroroonan ng ating Kalsado Patrol 1 si Kuyang Alan Bordeos with kasama niya po dyan si Kuya Rene si Kuya Rene, yan si Kuya Rene Selva. Alright, ang lupon ng Barangay San Roque. Alright, standby report Kuyang Alan. Patrol report. Alright, nasa linya ang ating Kalsado Patrol 1. Si Kuyang Alan Valenzuela Bordeos. Alright, Kuyang Alan. Good morning. Magandang umaga, Kuyang Alan. Wala akong audio. Alright, sige. Okay, Kuyang Alan. Go. Kamusta na kayo dyan? Wala.
Wala akong audio. Wala. Hindi ko marinig. Walang audio. Okay, alright. Kuyang Alan, pakipindot lamang ang inyong connection dyan. Alright, kaya medyo talaga, sabi nga, yung audio ang nawawala. Alright, Kuyang Alan. Alright, sandali lang, Kuyang Alan. Sandali lang. At inaayos pa ng ating kasama rito. At wala yata akong audio. Alright, Kuyang Alan. Siya po ay nasa lugar po ng Barangay San Roque upang magayag ng malagang balita. Hinggil po sa live interview sa kasamaan po na lupon po dyan sa Barangay San Roque. Yan. At medyo ang audio po ng ating kuyang ay talagang sabi nga po ay nawawala. Kaya sabi nga po, atin po siyang babalikan. Alright, Kuyang Alan, good morning. Good morning sa inyo dyan. Yes, Kuya Arnold, at nandito nga po sa bulwagan ng itong taga-pamayapa at nagkakaroon kami dito, nagdaraos ng isang masaganang birthdayhan sa isang kasamang lupon na si Kuyang Tony Palo. At ngayon nga ay kasama nga natin kasama natin sa isang interview si Kuya Rene Silva, isang lupon at presidente din ng isang huwa na magbibigay sa atin ng isang pagkakataon para may kwento niya kung paano siya naging lupon at kung paano ginagawa ang sa pamamagitan ng lupon at kung paano niya nagagawa lahat bilang huwa president at isang lupon. Alright. Kuya Rene, magandang umaga. Medyo nawala tayo sa pero okay na kahit may sasabihin lang ako at may katanungan tungkol sa kung paano ang isang presidente ng huwa ay sinagsasama na rin bilang isang kasapi tayo ng lupong taga-pamayapa dito sa ating lugar. Paano mo nagagawa ito mga sabay? Alright, Kuyang Rene, good morning. Good morning. Welcome po sa Kuyang Alan, walang audio ang kanyang sinasabi, pakisuyo. Walang audio, hindi, pero medyo sa akin ay medyo malakas din naman. Naririnig ka. Okay, sige. Sige. Good morning, Kuyang Rene Silva ng Barangay San Roque. Go ahead po. Good morning din po. Kamusta naman ho kayo diyan sa inyong kinaroroonan sa mga oras na ito? At may katatungan po ang ating Kasado Patrol Ono, si Kuyang Alan. Go ahead po, Kuyang Rene. Kaya rin, sa yung ginagawa bilang lupon, hindi ka ba nahihirapan at pinagsasama mo itong bilang lupon, taga-pamayapa, at ang pagiging huwa president ninyo sa inyong organisasyon na ito?
Kuya Arnold, meron ka bang ibang katanungan para sa kanya? Marami sana, Kuyang Alang, kaya lamang medyo ang boses ni Kuyang Rene ay hindi masyadong klaro sa atin sa ere. Ang gusto ko sanang itanong, kamusta naman yung sitwasyon ng kanyang huwa na hinahawakan? Oo. Kaya Arnold, dito muna at medyo out muna kami dahil mahina yata ang ating rito, komunikasyon sa loob ng aming bulwagan ng Lupong Pagkakamalaman. Oo nga, medyo talaga choppy yung inyong signal dyan sa lugar ng kung saan kayo naroroon, dyan sa bulwagan ng Lupon. Medyo choppy ang yung signal, Kuyang Alan. Ay, samantala muna ay babatiin ko muna itong isa ring naming Lupon, si Kuyang Tony Palo. Yun ang kanyang kaarawan ngayon na sineselebrate dito sa loob ng bulwagan ng aming Lupong Tagapamayan. Mula dito sa aking kinalalagyan, Kuyang Arnold, maraming salamat. Ako si Kuyang Alan Bordeaux, Nagol. Alright, maraming salamat sa pag-uulat ng ating Kasado Patrol 1. Kuyang Alan Bordeaux. Thank you, Kuyang Alan. Alas 8:45 ng umaga. Ito ay atid ng KBS RMM News. Radyo na dyaryo pa. Tayo po ay nasa unang bahagi ng ating pagtatanghal ng ating palatuntunan ng gabay at patnubay. Samantala mga kababayan, tuloy-tuloy lamang ang ating balitaan. Round 1. Ready, go! Samantala PCG, DOJ tinapos ang legal training para mapalakas ang pagpapatupad ng batas sa dagat. Round 1. Ready, go! Nakumpleto ng Philippine Coast Guard at Department of Justice ang 3 araw na pagsasanay na naglalayong palakasin ang paghandaan ng bansa sa pagharap sa mga hamon sa pagtupad ng batas na dagat. Ang DOJ sa pamamagitan ng National Prosecution Service Special Project Division ay nagsasagawa ng capacity building training para sa mga tauhan ng Coast Guard sa Tagaytay City upang palakasin ang pagpapatupad ng batas sa dagat ayon sa isang post sa Facebook ng Philippine Coast Guard noong Sabado. Ang programa sa pagbuo ng kapasidad ay nakatuon sa pagpapalakas ng legal na intervention at pag-uusig na sa pamagitan ng pagsakop sa paghatid ng hustisya sa sektor, pagpapatupad ng etika, umuusbong ng mga krimen, paghawak ng ebidensya, mga pamamaraan ng pagsisiyasat, at praktikal na aplikasyon sa pamamagitan ng mga pagsasanay sa moot court, sabi ng PCG. Sinabi ng PCG na ang pagsasanay ay nagmamarka ng isang makabuluhang milyahe sa synergy ng institusyon na tinitiyak na ang pagpapatupad ng batas sa dagat ay nakahanay sa mga legal na pamantayan. Sinabi nito na ang pagsasanay ay magpapalakas din ng hustisya buong karagatan ng Pilipinas. Binigyan din ni Philippine Coast Guard Deputy Commandant for Administration Rear Admiral Hostelio Arturo Cornelio ang kahalagahan ng legal literacy at
Actuarial Coordination sa Frontline Operations ng Coast Guard sa kanyang talumpati sa closing ceremony nitong Biyernes. Pinasalamatan niya ang mga tagapagsanay ng DOJ sa kanilang pangako sa kooperasyon at bumuo ng kakayahan sa pagitan ng mga ahensya. Sinabi pa rin ni Deputy State Prosecutor Margaret Castillo Padilla na ang DOJ ay nakatuon sa pagtulungan sa mga ahensya ng pagpapatupad ng batas upang panatili ang legal na integridad mula sa operasyon hanggang sa pag-uusig. Ang pagsasanay ay alinsunod na rin sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na palakasin ang Philippine Coast Guard ang kakayahan ng mga station commander mula sa iba't ibang unit. Nilagdaan din ni Prosecutor General Benedicto Malcantinto at Philippine Coast Guard Commandant Admiral Ronnie Helgaban ang isang Memorandum of Understanding noong Pebrero 20 para sa pagpapaunlad ng pasilidad ng mga investigador ng Philippine Coast Guard sa pamamagitan ng Department of Justice Special Projects Division at Task Force and Environmental Crimes. 10 minuto bago mag-ikasyam ng umaga. Tuloy-tuloy lamang mga kababayan ng ating balitaan. Samantala, Lipa Archbishop inihalal na humalili sa CBCB President na si David sa Disyembre 1. Round 1. Ready, go! Si Lipa City Archbishop Gerbert Garcira ang magiging bagong Pangulo ng Catholic Bishop Conference of the Philippines o CBCP sa Disyembre. Ayon pa rin sa CBCB News website, ang 66 na anyos na prelate ay nahalal ng unang araw ng 130 plenary assembly ng mga obispo sa Anda, Bohol noong Sabado. Siya ang hahalili sa Diocese of Caloocan Cardinal Pablo Virgilio David sa Disyembre 1. Si Garcera ay pinuno ng Archdiocese of Lipa sa lalawigan ng Batangas. Mula pa noong 2017, kasulukuyan din siyang regional representative ng CBCP Permanent Council para sa Timog Silangang Luzon. Ang mga opisyal ng CBCP ay nagsisilbing 2 taong termino at maaaring muling mahalal ng 1 beses para sa maximum na 4 na taon. Si Garcera ay inordenan bilang pare para sa Archdiocese ng Caceres sa Naga City, Camarines Sur noong 1983. Noong 2007, hinirang siyang obispo ng Daet sa parehong lalawigan. Pagkatapos ay inilipat sa Lipa City. Si Arsobispo Julio Stonel, pinuno ng Archdiocese ng 7 Ambuanga ang nahalal na Vice Presidente. Ang 68 taong gulang na obispo ng hahalili kay Milo Hobert Vergara ng Pasig na nasa 2 at huling termino na. Walong minuto bago mag-ikasyam ng umaga. Ito ay hatid ng KBS RMM News. Radyo na dyaryo pa. Tuloy-tuloy lamang mga kababayan ng ating balitaan. Round 1. Ready, go! Through na matinding tropical storm habagat babad sa ilang bahagi ng bansa. Bagamat nasa labas ng Philippine Area of Responsibility ang malakas na bagyo na may pangalang Danas, ay patuloy na nagpapalakas sa Timog Kanluran Monsoon o habagat na nagdala ng pag-ulan sa buong Luzon at ilang bahagi ng Visayas at Mindanao. Sinabi ng State Weather Bureau noong Linggo sa kanilang public forecast alas 4 ng umaga, sinabi ng Philippine Atmospheric Geophysical and
Astronomical Services Administration na ang true o extension ng DANAS ay kasulukuyang nakakaapekto sa Hilagang Luzon, partikular na sa Batanes at Babuyan Islands na nakararanas ng maulap na kalangitan na may nakakalat na pag-ulan at bagyo. Matatagpuan ang dahas 400 kilometrong sa kanlurang Etbayat, Batanes, dakong alas 3 ng madaling araw. Nagdadala ito ng maximum na mapapanatiling hangin na 110 km/h malapit sa gitna at pagbugso ng hanggang sa 135 km/h habagat itong gumalaw sa Hilaga at Hilagang Silangan at manatili sa labas ng PAR. Samantala, ang natitirang bahagi naman ng bansa ay nakadarama ng mga epekto ng pinahusay na Southeast Monsoon. Iniulat ng Pag-asa ang paminsan-minsang pag-ulan sa Ilocos Region, Zambales at Bataan at nakakalat na pag-ulan sa pagpulog sa Metro Manila, Cordillera Administrative Region, Calabarzon, Mimaropa, Western Visayas, Negros Island, Region Zamboanga Peninsula, Bangsamoro at ilang bahagi ng Cagayan Valley at Central Luzon. Nagbabala ang Weather Bureau na ang mga pag-ulan ay maaaring katamtaman hanggang sa kung minsan ay malakas na maaaring humantong sa posibleng pagbaha o pagguho ng lupa para sa mga lugar na hindi direktang apektado ng monsoon o true bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan na may nakahiwalay na pag-ulan o thunderstorms ay inaasahan pa rin na may katulad ng mga panganib ng pagbaha sa pagguho ng lupa sa panahon ng matinding thunderstorms. Ang malakas na hangin mula sa timog kanluran ay nangingibabaw sa extreme Northern Luzon na nagdadala ng magaspang na tubig sa baybayin na may mga alon na umaabot sa 4 na metro. Inaasahan din ang katamtaman hanggang sa malakas na hangin at katamtaman hanggang sa magaspang na dagat sa kanlurang bahagi ng gitna at Hilagang Luzon. Pinapayuhan ng Pag-asa ang mga maliliit na seacraft na iwasan ang pagipagsapalaran sa kanlurang baybayin ng Luzon dahil sa mapanganib na kondisyon ng dagat. Ang DANAS ang ika-4 na bagyo na pumasok o nakaapekto sa rehiyon ng Pilipinas ngayong taon. Ang Hulyo ay karaniwang nagmamarka ng rorok ng habagat sa Pilipinas, isang panapanahong pattern ng hangin na nagdudulot ng matagal na pag-ulan at pagbaha. Pinalalahanan ng mga autoridad ang publiko lalo na ang ang nasa baha at bulubunduking lugar na manatiling mapagmatyag at subaybayan ang mga opisyal na update sa pamagitan ng Pag-asa at mga lokal na tanggapan ng disaster risk reduction. 4 na minuto bago mag-ikasyam ng umaga. Ito ay atid ng Kasado Broadcasting Service RMM News. Radyo na dyaryo pa. Tuloy-tuloy lamang mga kababayan ng ating balitaan. Through ng matinding tropical storm habagat babad sa ilang bahagi ng bansa. Round 1. Lady, go! Tatlong minuto bago mag-ikawalo ng umaga. Mag-ikasyam ng umaga. Samantala mga kababayan, 20 pisong kilo na bigas dito na mananatili malapit ng makasama ang mas maraming pampublikong pamilihan ayon kay PBBM. Round 1. Lady, go! Iniyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa publiko na ang 20 pesos per kilong rice program ng gobyerno ay hindi pansamantalang malapit ng mabilis sa mas maraming pampublikong pamilihan sa buong bansa. Sa kanyang pinakahuling vlog na inilabas noong Linggo, sinabi ni Pangulong Marcos na ang programa na inilunsad sa pamagitan ng mga outlet ng kadiwa na pangako para sa mga mahihinang sektor ay bahagi ng pagsisikap ng administrasyon na magbigay ng abot-kayang pagkain at palakasin ang sektor ng agrikultura sa pamagitan ng patuloy na pagkikipagtulungan sa pagitan ng pambansa at lokal na pamahalaan.
20 pisong rice is here to stay. Ito ay maaaring makamit. Ito ay mapapanatili, kaya abangan ninyo sa pinakamalapit ninyong mga pampublikong pamilihan, sabi ni Pangulong Marcos. Ang inisyatiba ng tinatawag na benting bigas, meron na. Ang isa sa mga pangako ni Pangulong Marcos sa kampanya na naglalayong maibsan ang pasani ng pagtaas ng presyo ng pagkain. Ang 20 pisong kilo ng bigas ay kasalukuyang mabibili ng mga senior citizens, solo parents, person with disabilities, indigent families at minimum wage earners na may 1 milyong target na benepisyaryo na sa pagtatapos ng taon. Nang maupo sa pisto ang mga bagong hinirang na pambansa at lokal na opisyal noong Hunyo 30, hinikayat sila ni Pangulong Marcos na magtulungan para sa paghatid ng serbisyo. Tapos na po ang bahagi ng politika. Serbisyo publiko na ang haharapin ninyo ngayon, sabi niya. Marami tayong pagtutulungan sa lokal at national government at malaking bahagi ng LGU ng paghahatid natin ng serbisyo sa taong bayan. Sa pagtugon sa mga alalahanin na ang mababang presyo ng bigas ay maaaring makapinsala sa mga magsasaka, inulit pa rin ni Pangulong Marcos na may mga pangangalaga upang maiwasan ang pagbagsak ng presyo ng palay. Aniya, inatasan ang National Food Authority na bumili ng wheat palay sa halagang 18 pesos kada kilo at dry palay sa halagang 19 pesos hanggang 23 pesos kada kilo. Kahit ano pa ang maging presyo ng bigas, hindi po bababa dito ang pagbili ng NFA sa palay mula sa ating mga magsasaka, tiniyak niya. Binanggit din ni Pangulong Marcos ang patuloy na paglulunsad ng mga pasilidad sa pagpoproseso ng bigas at mga dryer na sa buong bansa upang bigyang kapangyarihan ang mga magsasaka na mag-imbak at magproseso ng kanilang ani sa halip na mapilitang magbenta ng mga mangangalakal sa mababang presyo. Muling pinagtibay din ni Pangulong Marcos ang focus ng kanyang administrasyon na sa pagtatayo ng isang nababanat na sistema ng agrikultura upang matiyak ang seguridad sa pagkain. Mula pa rin sa produksyon sa bukid hanggang sa pagproseso, transportasyon at tingi. Noong Miyerkules, pinangunahan ni Pangulong Marcos ang paglulunsad ng programa sa Sapote Public Market sa Bacoor, Cavite. Ito ay isang malaking nagpapalawak ng 20 pesos rice initiative na orihinal na inilaan para sa pilot testing sa Visayas sa Mayo. Ayon pa rin sa Agribusiness and Marketing Assistance Service ng Department of Agriculture, umaabot na sa mahigit 105,000 pamilya ang nasabing programa. Luzon at Visayas na namamahagi na mahigit 804,000 kilo ng bigas sa pagitan ng Mayo 13 at Hunyo 30. Ngayon, 94 o 94 na outlet sites na ang naitatag sa buong bansa. Alas 9:02 ng umaga. Ito ay hatid ng Kasado Broadcasting Service, RMM News, Radyo na Dyaryo pa. Hello, good morning kay Bonifacio Dispi. Magandang umaga, Kuyang. At yes, good morning po KBS RMM News, Balitang Kasado. Mula kay Kuya Lando Luton ng Calabarzon area ng Cavite. Mapagpalang umaga, Kuya Lando. At sa lahat ng mga Caviteño dyan sa lugar ng iyong kinaroroonan, magandang morning sa inyong lahat yan. Tuloy-tuloy lamang mga kababayan ng ating balitaan. Round 1. Ready, go! Samantala, kinumpirma ng PH-Navy ang posibleng paglipad ng Abukoma Destroyer Escorts. Round 1. Ready, go! Kinumpirma ng Philippine Navy nitong linggo ang posibleng paglipad ng Abukama class destroyer escorts ng Japan Maritime Self-Defense Force
Nagsasagawa na ngayon ng PN, ng Philippine Navy ng mga hakbang sa paghahanda para sa joint visual inspection ng mga barko kasunod ng opisyal na paanyaya mula sa Ministry of Defense ng Japan. Ang planong inspeksyon na ito ay bahagi ng exploratory discussion sa posibleng paglipad ng mga assets na ito sa Pilipinas, disenyo para sa anti-submarine at anti-ship warfare. Ang Abukuma class destroyer escorts ay kilala sa kanilang pagiging maasahan at versatility na nakahanay sa mga kinakailangan sa pagpapatakbo ng Philippine Navy sa pagprotekta sa mga maritime domain ng bansa. Sinabi pa rin ng Philippine Navy sa isang pahayag, ang Abukama class destroyer escorts ay may displacement na 2,000 gross tons na haba ng 109 metro at beam ng 44 metro. Mayroon itong pinakamataas na bilis na 24/7 buhol at armado ng iba't ibang mga anti-ship missiles, anti-submarine rockets at torpedo kasama ang isang 76mm main gun at 20mm close and weapon system. Ang JSDF ay nagpapatakbo ng 6 na Abukuma class destroyer escorts na itinayo mula 1988 hanggang 1991. Isang delegasyon ng mga eksperto ng hukbong dagat mula sa Philippine Navy ang ipapadala upang magsagawa ng malalim na pagsusuri sa mga barko. Ang resulta ng inspeksyon na ito ay gagabay sa karagdagang deliberasyon sa potensyal na pagkuha at pagkakahanay nito sa mga pagsisikap ng modernisasyon ng Philippine Navy. Dagdag nito, sinabi ng Philippine Navy na ang inisyatibong ito ay sumasalamin na lumalalim na estratehikong partnership sa pagitan ng Pilipinas at Japan at pagpapatibay sa pinagsamang pangako sa maritime security and interoperability at regional peace and stability. Limang minuto makaraan ang 9:00 ng umaga. Ito ay hatid ng KBS RMM News, Radyo na Dyaryo pa. Ito ay kasapi ng The United Multimedia International Press Corps. At siyempre, sa lahat po ng ating mga kasado patroller na nasa iba't ibang area ng Kapuluan, standby report. Army Unit pinaigting ang pagsisikap ng pagtugon sa bagyo. Round 1. Navy, go! Mula naman sa lalawigan ng Baler Aurora, itinaas ang 91st Infantry Sinagtala Batalyon ng Philippine Army ang alert status nito at pinalakas ang koordinasyon sibil-militar dito sa mga kalapit na lalawigan sa gitna ng masamang panahon. Sinabi ni Lieutenant Colonel Aris Cuento, 911B Commanding Officer na naka-standby ang mga kupunan ng Disaster Risk Reduction and Response Operation kasama mga tropa mula sa Alpha, Bravo at Charlie Company na handang tumulong sa paglikas, pagsagip, tulong sa medical at pamamahagi ng tulong. Ang batalyon ay may ding nakikipag-ugnayan sa mga unit ng lokal na pamahalaan, mga konseyo ng pagtugon sa kalamidad, mga komunidad at mga sibilyang voluntaryo. Ito ay hindi lamang tungkol sa pagiging handa para sa mga bagyo, ito ay tungkol na rin sa pagtiyak na walang maiiwan sa sabi ng 911B kasama sa aming misyon ang pagprotekta sa buhay, hindi lamang pagtatanggol sa teritoryo ng Aurora ay madaling kapitan ng pagguho ng lupa at pagbaha sa panahon ng tagulan. Kaya mahalaga ang kooperasyong militar at sibilyan. Hinimok ni Quinto
ang mga residente na manatili may kaalaman, sundin ang mga utos ng paglikas at iwasan ang mga mapanganib na lugar tulad ng mga ilog at dalisdis ng bundok. Umaapila kami para sa kooperasyon ng publiko at pag-iingat ng komunidad sa Binikinto. Ang pagiging handa ay ang ating pinagsamang responsibilidad. Nandito kami para suportahan ang protektahan sa 11 alas 11 ng umaga. Update ng Philippine Atmospheric Group Geophysical and Astronomical Service Administration. Tinatayang ang tropical storm Danas batay sa batay ng magagamit na datos ng 460 km kanluran ng Basco, Batanes. Inaasahang dahan-dahan itong lilipat pahilaga sa susunod na 12 oras bago lumiko. Pahilaga, hilagang silangan ng dagat, kanluran ng matinding Northern Luzon. Maaari itong tumindi sa isang malakas na tropical na bagyo sa loob ng susunod na 24 na oras at mananatili ang lakas nito habang dumadaan sa Taiwan Strait. 9 na minuto, makalipas ang 9 ng umaga. At syempre, binabati po natin na magandang morning. Syempre, ang butihing tanggapan ng ating barangay kapitan ng barangay San Juan, Taytay Rizal. Siyempre sa panguna po ni Kapitan Russell Valera at Sangguniang Bayan ng San Juan, Taytay Rizal. At siyempre magandang morning kay Kuyang Ted, ang barangay secretary po ng barangay San Juan. At sa lahat po ng mga senior citizens, lahat po ng mga empleyado ng butihing tanggapan ng ating barangay kapitan ng barangay San Juan, Taytay Rizal, si Cap Russell Valera. At syempre, ganun din po, magandang umaga, good morning po Kuyang Arnold. Maraming salamat Kuyang RG Ablasan ng Bukidnon dyan sa Mindanao. Magandang umaga po sa lahat ng ating mga tribo, mga katutubo at mga dato. Magandang umaga po sa inyong lahat. Mapagpalang araw po ngayong araw ng Lunes. At syempre, binabati na rin po natin ng mapagpalang umaga ang buong katribuhan ng Blaan Tribe po dyan sa General Santos City. Syempre, sa paunguna po ni Ate Bai Fredelin sa Maldani. At syempre, ganun din po ni Kuyang Chaplain Frederick Berry, ang Supreme Minister. Yan. Ang Supreme Minister ng Vision Keeper Worldwide, ng Watchman Initiative Affairs, Divine Counsel, Customary Humanitarian Law. At syempre may mga alituntunin pong nakaloob sa RA 8371. Ito ay ang gumagarantiya po sa karapatan ng mga katutubong tribo dito sa ating bansa. Partikular na po sa lahat ng ating mga minamahal na mga kababayan na mga Blaan Tribe. At syempre ganoon din po sa lahat po ng tribo sa buong bansa. Kaya po ang customary law, self-governance, independent ay nauugnay po sa ating indigenous cultural communities, indigenous peoples ng ICC's IP's Recovery Program ng Watchman Initiative Affairs.
Tuloy-tuloy lamang mga kababayan ng ating balitaan. Siyempre may pagulat ang ating Kasado Patrol. 25 mula pa rin po dyan sa area at lugar ng Calabarzon dyan sa Cavite. Naririyan si Kuya Lando Luto upang magatid ng mahalagang balita. Alright Kuya Lando, stand by, report. Kasado Patrol Report. Ito po mga kababayan ay may kinalaman. Miho na late ng send ang isang high value individual timbog sa isang bypass operation. 1.3 milyong halaga ng droga na kumpiska sa Dasmariñas, Cavite. Ang buong detalye ay sa ating Kasado Patrol 25 mula pa rin dyan sa lugar ng Cavite. Alright, Kuya Lando, Kasado Patrol. Good morning. Sige, putok mo na yan. Yes, maraming salamat sa iyo, Kuya Arnold. Magandang umaga sa ating lahat, Kasado Patrol 25. At bago yan, Kuya Arnold, isa na namang high value individual na nakakahalaga nga ng 1.3 milyon ang halaga na droga ay nakumpiska ito sa isang bypass operation dito yan sa Dasmariñas, dito sa lalawigan ng Cavite. Pero Kuya Arnold, bago yan ay nais ko munang itong pagpapalit ng mga chief of police dito sa lalawigan ng Cavite, kung saan ay nagkakaroon ngayon, Kuya Arnold, kahapon pa ito hanggang kagabi ay nagkaroon ng reshuffle nga ang mga hippie ng iba't ibang bayan dito sa lalawigan ng Cavite, kung saan dito, Kuya Arnold, sa Cavite, dito sa Ternate, dito sa aking area ay nagpalit na kagabi ang hippie, Kuya Arnold, ay pinalitan si Police Major Melvin Julius Marquez. At ito ay pinalitan ni Police Major Henry Salazar, Kuya Arnold. At yes, Kuya Arnold, at nakatakda rin na magpalit din ang dito sa Maragondon, sa Naik, ng kanilang mga chief of police, dahil nga nagkakaroon nga ito ng rigudon at reshuffle na mga hippie dito sa lalawigan ng Cavite, Kuya Arnold. At kanina, after report, Kuya Arnold, ay isa nang tumawag sa atin na tropa ng ating pulisya na kailangan ko makipag-courtesy after report mamaya doon sa istasyon ng Ternate Municipal Police Station sa bagong hippie ngayon dito na uupo. Samantala, Kuya Ron, ito nga isang high value individual na target ng mga otoridad ang naristo nga sa bisa ng aking ikinasang bypass operation. Hulyo 5 araw ito ng Sabado sa barangay Dato Ismael, Dasmariñas, dito sa lalawigan ng Cavite. Kung saan nga ito, Kuya Ron, nasamsam ang tinatayang mahigit 200 gramo ng hininalang shabu na may halagang 1.36 million pesos. Kinilala, Kuya Arnold, ang suspect na si Boss Maymay. Isang babae, Kuya Arnold, ito. Babae. 26 anyos lang ito at residente ito ng Block 15, Lot 10, Ilang-Ilang Street, Barangay Dato Ismael, Dasmariñas, sa Cavite. Ang suspect ay kabilang sa listahan ng mga high value drug personality dito yan sa lalawigan ng Cavite. Sa ulat sa atin ng pulisya, Kuya Arnold, bandang alas 10 ng gabi ng ikasa
ang pinagsanib persa ng Provincial Drug Enforcement Unit o PDEO ng Cavite PPO at mga tauhan ng Dasmariñas Component City Police Station ang bypass operation laban kay Boss Maymay. Nasamsam mula sa kanya, Kuya Arnold, ang dalawang knot-tied na transparent plastic ice bag na naglalaman ng pinaghinalaang shabu na may kabuang timbang na humigit kumulang na 200 gramo at tinatayang nakakahalaga ito, Kuya Arnold, ng 1,360,000 pesos batay sa standard drug price. Narecover din ang mga pirang ginamit sa operasyon bilang mark money at isang mobile phone. Sa isang panayam kay Pulis Brigadier General Jack L. Wangke, ang bagong talagang Regional Director ng Calabarzon Pore, na muling pinutanayan na walang ligtas sa lugar para sa mga sangkot sa illegal na droga dito sa lalawigan o dito sa Calabarzon. Ang pagkarestoan niya dito sa lalawigan ng Cavite ng isang high-value target at ang pagkasamsam ng mahigit 1 milyong pisos na halaga ng shabu ay bunga anya ng maigting na pagtutulungan ng mga operatiba at suporta ng mga kababayang Caviteño. At hinikayat dito, Kuya Arnold, ang lahat na patuloy magkaisa laban sa kontra-droga para sa ligtas at maayos na rehiyon. Kasong paglabag naman sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 ang ikinakaharap ngayon ng suspect na nasa kustodiya na ngayon ng mga otoridad. Samantala, patuloy pa rin ang pag-alala o pagpapalala ng mga kapulisan dito sa lalawigan ng Cavite sa publiko na makiisa sa kampanya kontra droga sa pamamagitan ng maagap na pag-uulat ng anumang kakainalang aktibidad sa iba't ibang lugar dito sa lalawigan ng Cavite. Dahil sa bagong Pilipinas, ang gusto ng Cavite Police, ligtas ka, Kuya Arnold. Maraming salamat, Bakit Arnold. Alright, maraming salamat sa pagulat ng ating Kasado Patrol. 25 mula pa rin dyan sa area at lugar ng Cavite. Thank you, Kuya Landon Luto. Kasado Patrol, 25. 22 minuto makalipas ang 9 ng umaga. Ito ay atid ng KBS RMM News, Radyo na Dyaryo pa. At syempre, binabati po natin ng magandang morning si Enrico Barsi. Thank you for watching sa inyong patuloy na pagsubaybay at panunood dito sa ating palatuntunan ng gabay at patnubay. Syempre, magandang morning din kay Kuyang Erja Ablasan ng Bukidnon. Likewise, kay Sister Laika Beron ng Oriental Mindoro. Magandang morning sa lahat ng Beron family dyan sa lugar ng Bako, Oriental Mindoro. At syempre, binabati rin po natin na magandang morning si Ate Maribel Remuya ng Lungsod ng Calapan. Good morning everyone! At sa lahat ng mga Remuyan family, Alban family at Makalalad family. Magandang umaga po sa inyong lahat dyan sa Oriental Mindoro. Tuloy-tuloy lamang ang ating balitaan. Tayo po ay nasa ikalawang bahagi ng ating pagtatanghal ng gabay at patnubay. Dito sa impila ng responsabling mga mamamayag. Dito sa Kasado Broadcasting Service, RMM News, Radyo na Dyaryo pa. Higit pang mga residente na lumikas sa mga liblib na isla sa Japan sa tinamaan ng lindol. Round 1. Ready, go! Mula naman sa Kagoshima, isang kabuang 46 na evacuesyong umalis sa Kalishima at Kodarahima sakay ng isang ferry Linggo ng umaga. Matapos ang isang serye ng malakas na lindol na yumanig sa mga isla ng Tokara Chain sa nayo ng Tsushima, Kagoshima Prefecture
Timog Kanlura ng Japan. Inaasahang darating ang pere na pinagtakbo ng nayon ng Kagoshima Port na matatagpuan sa kabisera ng prefectural mamaya ngayong gabi. Ito ang pangalawang pagkakataon na lumikas ang mga residente ng Akoshikihima ng isla at ang unang pagkakataon para sa mga residente ng Kudakarihima ang serya ng mga lindol na may mga sentro ng lindol sa mga karagatan sa paligid ng Tukara Island na nagsimula noong Hunyo 21. Isang pag-alog na may mas mababang 6 ang pangatlong pinakamataas na Japanese seismic intensity scale ang naobserbahan sa Akoshikihima noong Webes at 13 residente ng isla na nais lumikas ay sumakay ng pere patungong lungsod ng Kagoshima noong Biyernes. Ang Akoshikihima ay nakaranas ng lindol na umabot sa 5 noong Sabado at Linggo. Ang Kudakarihima na matatagpuan malapit sa Akoshikihima ay tinamaan din ng maraming lindol kabilang ng isa na kumalat sa mas mababang 5 noong Miyerkules. Dalawamput-limang minuto makalipas ang 9 ng umaga. Ito ay hatid ng KBS RMM News, radyo na, dyaryo pa. Samantala mga kababayan, tuloy-tuloy lamang ang ating balitaan. China naglabas ng babala sa mataas na init sa 754 na riyon. Round 1. Ready, go! Ang mga otoridad sa China ay naglabas ng mga babala ng mataas na init para sa 754 na lalawigan, lungsod at country habang ang pinakamalakas na alon ng init ng 2025 ay humahawak sa silangang Asya. Inulat ng lokal na media noong Biyernes ayon sa Oriental Daily na binanggit ang media ng estado na ang babala ay unang inilabas alas 4:30 ng hapon lokal na oras at ipinalawig habang Sabado na may ilang mga lugar na nag-upgrade sa isang dilaw na alerto sa mataas na temperatura, isa sa mga nangungunang babala sa init ng bansa. Sa maraming bahagi ng rehiyon, ang temperatura ay lumampas na sa 40 Celsius habang ang karamihan sa silangang China, ang pinakamatao na lugar ng bansa ay nakaranas ng malawakang init sa itaas ng 35 Celsius. Inaasahan ang malawakang init na lalampas sa 35 Celsius sa malaking bahagi ng bansa, kabilang ang pinakamataong rehiyon sa silangang China. 27 minuto makalipas ang 9 ng umaga. Samantala, Pulis Colonel Gonsalgo isinagawa ang inspeksyon sa Cainta at Antipolo PNP sa lalawigan ng Rizal. Round 1. Ready, go! Isinagawa ang kauna-unahang inspeksyon sa ilang istasyon ng pulisya sa lalawigan ng pinangunahan ng bagong Provincial Director ng lalawigan ng Rizal Police Provincial Office na si Police Colonel Pilucio A. Gonsalgo bilang bahagi ng monitoring sa mga presento na may kinalaman sa pagkakatupad ng mga batas at pagkapatupad na batas na tungkulin ang pangalagaan ng seguridad na sa area of responsibility ng mga kapulisan. Ang komunidad kabilang na iniinspeksyon ni Police Colonel Gonsalgo ang napinuntahan na para bisitahin ay ang istasyon ng pulis sa Cainta Municipal Police Station at ang Antipolo City Police Station upang formal na matiyak ang kalagayan ng pulisya nitong Sabado, Hulyo 5, 2025. Ang aktibidad na pagbibisita ng Police Provincial Director sa mga istasyon para personal niyang suriin at alamin ang kahandaan pagdating sa crime prevention,
na dapat mabilis rumesponde ang mga pulis at mga sitwasyon ng pasilidad na dapat tumutugon sa pamantayan ng proteksyon ng komunidad bilang bahagi ng nararapat na inspeksyon ng mataas na leader ng kapulisan sa lalawigan ng Rizal. Gayon din ang pagpulong o meeting ni Police Colonel Gonsalgo sa mga opisyal at tauhan ng pulisya na maging handa ang mga ito sa pagbibigay ng tamang pagtrato at paggabay sa mga tao sa bawat komunidad na nangangailangan ng tulong. Mula sa kapulisan, binigyang diin ni Police Colonel Gonsalgo ang tunay na kahalagahan ng mabuting serbisyo publiko ng Rizal PNP na ang mga pulis ay nakikipag-ugnayan sa mga mamamayan na maipakita ang serbisyo, bahagi ng kanyang pamumuno na kasama sa slogan ng pulisya ang to serve and protect para sa sambayanang Pilipino. Alas 9:30 ng umaga. Samantala, kauna-unahang pulis ng anti-community sa Boracay nagtapos sa PRTC 6. Round 1. Ready, go! Malaking karangalan ng ipinamalas ng bagong police officer na si Olimar Tambuon para sa kanyang pamilya at sa buong anti-community sa isla ng Boracay, sa bayan ng Malay, sa lalawigan ng Aklan matapos makapasa sa Criminology Board exam na ngayon ay isang ganap na miyembro ng Philippine National Police. Si Tambuon ay nagtapos sa Aklan State University, New Washington sa kursong Bachelor of Science in Criminology noong 2023 at nakapasa sa Criminology Licensure Examination. Noong Marso ng sumunod na taon, pinatunayan ng BS Criminology passer na kayang-kayang abutin ang pangarap na maging pulis at walang imposible sa mga taong nagsisikap na mayroong determinasyon at may tiwala sa sarili na gaya ni Tambuon ay isang simbolo ng inspirasyon na tagumpay ng buong anti-community at sambayanang Pilipino. Ipinagmalaki ng anti-community sa Boracay Island ang naabot ni Tambuon bilang kauna-unahang pulis sa kanilang komunidad, partikular nagsilbing inspirasyon at hamon sa mga kabataang katutubong pamayanan na mag-aral at mangarap kahit anumang kurso para sa hinaharap na magkaroon ng matinong trabaho. Ginanap ang graduation sa Bakyas, Barangay Mansilingan, Bacolod City nitong buwan ng Hulyo 4. Taong ito ng 2025 kasama si Tambuon sa batch Masigtalas PSBRC Class 2024-01 na matagumpay na nagtapos sa Police Regional Training Center. 6 bilang alagad ng batas para sa larangan ng serbisyong publiko sa kabila na may karanasan na diskriminasyon at pambubuli dahil sa kanyang kulay ng balat na isang lahi ng anti o ati o aita o aita o agta na may kolektibong termino para sa ilang mga katutubong Pilipino na naninirahan sa iba't ibang bahagi ng mga isla ng bansang Pilipinas. Patunay na kahit anumang pinanggalingan ng lahi at kulay ng balat ng mga mamamayang Pilipino hindi hadlang para mag-ambisyon na makatapos sa pag-aaral dahil ang edukasyon ay para sa lahat. 33 minuto makalipas ang ika-9 ng umaga. Samantala, tuloy-tuloy lamang ang ating balitaan. Bunggo, pumormal na binuksan ang gusali para sa senior citizens. Round 1. Ready, go! Naging guest speaker si Senador Christopher Lawrence Bungo sa isang espesyal na okasyon sa inaugurasyon ribbon cutting and blessing ceremony upang formal na buksan ang bagong itinayong gusali ng National Commission of Senior Citizens Regional Office 12 sa Barangay Dadyanga sa General Santos City. Nang binuksan ng NCSSC sa nasabing inaugurasyon, inaasahan ng taong bayan na malaking bagay sa lahat para simulan
ang tulong, suporta at paglilingkod sa mga senior citizens ng lungsod ng General Santos na ginanap noong Biyernes, Hulyo 4 ng taong ito. Ang emosyonal na pahayag ni Senador Go matapos pinaunlakan ang paanyaya ni NCSC Commissioner na si Edwin Espio para sa kanya bilang panauhing tagapagsalita ng programa ng mga mamamayan matatanda ng syudad. Aniya, mahalin natin ang ating mga lulu't lola. Wala tayo sa mundong ito kundi dahil sa kanila. Inilahad pa ng Facebook post ni Mr. Malasakit ang proyektong ito ay sinuportahan ni Senador Bungo bilang Vice Chairman ng Senate Committee on Finance, kasama niya sa pagtitipon sina Congresswoman Shirley Banyas, Mayor Lorely Pacquiao at City Councilor Michael Pacquiao. Patunay na ang biyaya ng okasyon ay nagkakaisang dumalo ng mga public servants na sa nasabing lungsod na maibigay ang kailangan ng mga nasasakupan sa komunidad na makapakinabangan ng lahat na partikular ang mga senior citizens. Ayon pa rin sa paglalahad ng FB post through social media para sa butihing senador, patuloy ang suporta ni Senador Bungo sa ating mga senior citizens. Naging co-author at co-sponsor siya ng Public Act number ng Republic Act 11982 o ang amendments to the Centenarian Act na nagbibigay ng 10,000 pesos cash gift sa mga Pilipinong edad 80, 85, 90 at 95. Bukod pa sa umiiral na 100,000 pesos naman para sa centenarians. Samantala, co-author si Senador Go sa ilalim ng batas ng Bansang Pilipinas na Republic Act number 11916, an act increasing social pension of senior citizens na amyenda na Republic Act number 7432, Senior Citizens Act, para taasan ang natatanggap na social pension ng mga mahihirap na senior citizens na matuloy-tuloy na ang pagbibigay ng mga pagpapala, kasama nito ang pagmamahal at pagmamalasakit mula sa ahensya ng pamahalaan para sa kapuspalad na matatanda. Alas 9:37 ng umaga. Ito ay atid ng balitang kasado ang payagang balansi at totoo. National Newspaper. Siyempre, good morning kay Kuyang Ray Reyes ng Teresa Rizal. Magandang umaga sa iyo, Kuyang Ray Reyes. Kamusta ka na dyan sa iyong kinaroroonan? Kamusta na yung sitwasyon dyan sa iyong kinalalagyan? At syempre, siya po ay isa po nating kasamahan bilang responsabling mga mamamahayag. At syempre, sa lahat po ng ating mga kababayan po sa buong Luzon, sa buong Kabisayahan at buong Kamindanawan. Mapagpalang umaga po ngayong araw ng Lunes. Siyempre, ang araw pong ito ay talagang napakahalaga po para sa lahat ng ating mga mag-aaral sa elementarya at sa high school. Ganon din po para sa lahat ng ating mga kinder at daycare, at sa mga magulang na mga naghahatid sundo sa kanilang mga anak sa mga paaralan. Sabi nga'y kinakailangan po laging may bitbit na kapote o payong para po maprotektahan ang kalagayan ng inyong mga anak na inyong sinusundo sa kanilang paaralan. At nang sa gayon po ay maiwasan ang ikangay pagkabasa ng ulan-bon dahil siyempre sa panahon pong ito ay huwag ang hindi mabasa o mababad ang ulan, trangkaso kaagad at ubong sipon ang nararanasan ng ating mga kababayan. At syempre, sa lahat po ng ating mga nakapiling po dito sa ating Studio 1, sa ating masisipag na PA, si Ate Del Aldea Santos, at
Ate Rosemary Padiron. Maraming salamat po sa inyong patuloy na paggabay sa ating pagtatanghal. So humigit kumulang 2 oras ng ating pagtatanghal ng ating palatuntunan. Dito sa KBS RMM News TV. Maraming salamat po sa lahat ng ating mga nakapiling at nakasama na nag-ulat mula sa labas ng ating himpilan sa ating mga kasado patroller. Siyempre, kinabibilangan po ni Kuyang Don Robert Ramero at Kuyang Landul Luto. Maraming salamat po sa lahat ng ating mga kolumnista at writer ng Balitang Kasado sa iba't ibang dako ng ating bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, partikular na rin po mula sa iba't ibang dako ng mundo. Maraming salamat po sa inyong patuloy na paggabay at pagsubaybay. At syempre, pinasalamatan din po natin ang lahat ng buong pwersa ng Rizal Provincial Police Press Corps. Mamaya po ay may courtesy call po ang buong team sa ating bagong Provincial Director ng Lalawigan ng Rizal. At syempre po, good luck po sa inyong lahat sa inyong pag-courtesy call kay Police Colonel Felicio Gonzalgo. Yan. At syempre sa lahat po ng ating mga RPPC, good luck po sa inyong lahat at sumainyo ang kaigandang araw ngayong araw ng Lunes. At syempre maraming salamat po sa lahat po ng mga sumuporta at sumubaybay sa ating palatuntunan. At syempre, magandang araw po sa inyong lahat at maraming salamat po kay Kuya Francimar Butlay ng Ginguog City, Misamis Oriental, Mindanao. Maraming salamat sa patuloy mong pag-alalay at pagsubaybay sa ating palatuntunan. At syempre sa lahat po ng ating mga nakinigo ngayong umaga at sumabaybay sa ating palatuntunan, syempre ang BIBAC EPP Divine Healing ng Oriental Mindoro. Syempre sa kinabibilangan po ni Brother Ansel Arroyo, Sister Merlin Padriquilla, Brother Gerald Gasik, Sister Analisa Minguela Gasik, Brother Beethoven Alban, Brother Quintin Alban, likewise kay Brother Dindin Troy Santiago Villaluna at kay Brother Mick Acebeda. Likewise kay Brother Rubin at kay Brother Celso Cueto. Mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Ganon din po kina Mariel Bugas. Magandang umaga po at maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay. Siyempre kay Asya Namuco, likewise ganon din kay Kuyang Don Robert Ramero. Maraming salamat din po sa patuloy na pagsubaybay ni Ate Carolina Antenero. Maraming salamat po sa buong pamilya ng Antenero at si Kenya. Mapagpalang umaga po sa inyong lahat at maraming salamat din po kay Enrico Borsi at RG Ablasa, kay Dato RG Ablasa. Maraming salamat po sa inyo kuyang at ganoon din kay Sister Laika Veron and Maribel Remuyan. Ganoon din kay Kuyang Ray Reyes. Maraming salamat sa patuloy po ninyong pagsubaybay at paggabay sa humigit kumulang na 2 oras ng ating pagtatanghal dito sa KBS RMM News. Radyo na, dyaryo pa. At syempre sa pangalan pa rin po ng ating station manager, Kuyang Alan Valenzuela Bordeos. Ako naman po ang inyong abang lingkod, ang kuya ng lahat, ang Mindorinyong Midnight Boy, bagamat hindi naman gaanong kagwapuhan. Sigurado namang ito'y inyong maasahan, ang inyong Kuyang Arnold Acebeda Namuco, nagpupugay ng isang magandang umaga ngayong araw ng Lunes at muling magbabalik sa araw ng bukas, araw ng Martes, ganap na 8 hanggang 10 ng umaga. Official time, Lunes hanggang Biyernes.
Sumayin nyo nawa ang pagpapala ng ating dakilang lumikha. Adios, babalos, amigos. Bye-bye! Habang mabigyan naman ang may 110 mga trabahador sa barangay. Habang mabigyan naman ang may 110 mga trabahador sa barangay. Habang mabigyan naman ang may 110 mga trabahador sa barangay.